Welcome to my mini vlog here in Norway, and for today's video guys, pupunta tayo ng church dahil nga Sunday and church day din namin. So samahan nyo kami at ayan, kasama ko nga pala yung sister ko na si Ate Lani ngayon at pupunta na kami nito ng train station at doon kayo maghihintay. Yung mas maganda pa ako sa kanya. See? Look at the view. Ang ganda ng araw today. At sumaglit nga lang nga kami nito sa may city. Pagtapos niyan pumunta na rin kami, naglakad na punta sa aming church. Dahil ngayon nga guys, sobrang excited kami nung mga panahon na yan. Dahil may isa kaming kaibigan na first time niyang kakanta sa harap ng church namin. At sobrang happy kami sa kanya kasi nakita namin kung paano talaga siya pinago ni Lord. Forever, sing praise. Everybody sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Naniniwala talaga ako na pag gusto mo magbago, lumapit ka kay Jesus dahil siya lang yung makakatulong sa'yo para magbago ka ng tuluyan. Mahirap man, pero kapag kasama mo siya, magugulat ka na lang, binago ka na niya. After namin sa church, nag-decide kami na pumunta sa bahay ni Cristel at magluluto kami ng crispy pata at ng atay. So, yon, sama-sama kami nito papunta sa bahay nila Cristel. At ito nga sa daan, ang dami ko ng magandang nakikita at talagang ang ganda ng weather ngayon. Sobrang ganda, maaraw siya. Pero guys, grabe yung lamig niyan. Kaya... What? Malamig. Lamig do. Dito kami nagatago sa elevator. Namigan sa labas. Mukha lang mainit yan pero nakakainit ang ulo, lamig. At nagsimula na nga kayong magluto. Una, pinakuluan ko muna yung aming pata. Nilagyan namin siya ng toyo, ng bawang, ng paminta, ng laurel para pagka ilalagay na namin siya sa air fryer. At ito na nga rin yung atay namin, medyo malamig pa siya pero hinumpisahan ko na siyang hiwain habang pinapakuluan natin yung crispy pata. So ayan, habang naghihiwa ko niyan, ang dami kong naiisip kasi alam nyo ba, malapit na kang umuwi ng Pilipinas at sobrang nai-excite na talaga ako. Di ko alam kung ano yung pakiramdam ko pero medyo malayo pa, pero para sa akin sobrang lapit na niya at hindi ko ma-imagine yung nararamdaman ko ngayon na sobrang excitement kasi doon ako mag-celebrate ng Christmas, ng New Year kasama yung pamilya ko kasi alam nyo ba, dito ako nag-celebrate ng Pasko last year at sobrang nalungkot talaga ako. Kaya ngayon nilook forward ko talaga na mag-celebrate with my family. At pag uwi ko ng Pilipinas, may isa akong gustong gawin. Yun yung charity na ginagawa ko before. At yun, at tinry ko siyang i-open up kay Cristel dahil uuwi din siya ng Pilipinas sa December. And luckily, parehas kami ng plano. Ang bait ni Lord kasi Yun talaga sabi ko, I don't want to go home without any doing. yeah, Walang gagawin. Sabi ko, true. I need Kasi sabi ko, may mga nag-blessings ako na nag-receive. Sabi ko, And you want to share it to gusto others? ko naman i-share. Yeah. Kahit, alam mo, kaya nga ginagawa ko nga ngayon, nag-ipon na ako. Kasi syempre, uwi na ako ng Pilipinas, diba? Then, kaya kahit ng kahit. Kasi syempre, hindi mo rin alam kung magkano yung magagasto mo doon. Ganun ba? Tapos, make most of it na rin. Ako, whatever happened talaga, ma-short man ako sa budget. Talagang nakaset na siya sa plan ko. Ako, wala na yan. Invest in ano yan, na ano na yan, kumbaga,
hindi pwedeng wala, hindi yan nakalaan. Oo. Yung para dun sa plano ko. Eh kasi naniniwala din ako talagang ipoprovide ni Lord ano man yung kailangan ko ng araw na yun. Yes. Kasi sabi ko, inaano ko talaga yan. Sabi ko, Lord, ay, nangingila mo yung kata. Sabi ko, gusto ko talagang umuwi. Sabi ko, if ever uwi man talaga ako, Wala kang akong ibang magagawa. gagawin dito. Sabi ko sa Pilipinas, magbabakasyon lang ako. For what? Sabi ko, I will be with my family and that's enough. But I don't want to be empty and doing nothing. Yep. Sabi ko, yes. Sabi ko, yes, I will be home and stay with my family. Hindi naman like always, we will spend time, but parang may kulang. Yes. Parang may lack. May lacking. So, parang sabi ko, ayoko. Parang So, if may nagagawa ka nga dito sa Norway, why? You can do it in your home country. Ako, nasabi ko naman, nagawa ko before nang wala ako. Yung na kaya kong tumulong sa iba kahit na alam kong kakapusing kami sa mga susunod na araw. How much more ngayon? Gusto kong ano yun, tsaka ayokong kalimutan yung promise ko sa sarili ko bago ako umalis ng Pinas. Sabi ko, one of my reason kung bakit ako mag-abroad is to continue yung charity na ginagawa ko ganyan. Gusto ko kasi talaga yung ganun. At saka, iba yung basta hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit andun yung puso ko Yung sa pagtulong sa iba, lalo yung sa mga bata. So pag umuwi ako ng Pilipinas, ayan talaga yung isa sa gusto kong gawin. Hindi pwedeng hindi ako babalik ng Norway nang hindi ko yun magagawa. So, naghahanap na ako ng mga charity na pwedeng puntahan. Yan, actually, nasa-search din ako. Nasa-search na ako! Sabi ko, alam mo, may mga nilike na ako mga charity Yeah. na pwede kong puntahan. Sabi ko, ito kasi Down syndrome, baka Gusto ko yan! sabi ko, okay, sige, ko to, i-like. Kasi baka if ever, makikipag-communicate na lang ako na, hey, diba? Kasi may group chat ako before about sa charity na mga pinupuntahan nila, mga liblib na lugar talaga yan. So, andun pa rin ako sa GC na yon. Pwede I mo was planning na to contact na one of the admin sa GC na yon. Para makipag-coordinate ba? I-contact mo. Kaso iniisip ko nga, parang hindi ko kaya na ako lang. I-contact mo. Buti na I-contact mo. Kasi wala akong mga ganyan. I don't have Yeah, okay. Ako bahala dyan. Wala akong, pero kasi alam mo, ang ginagawa ko ngayon, ang plano ko, I'm also investing yung, ang tawag yan, yung bumili ng Bible. Yeah. Yung Bible story ng mga, para sa mga bata. May nakita ko sa online, $25, good for 10 books. So sabi ko, if 50 people ang papakainin ko, 2,000 NOK na yan dito. Yeah. Kumbaga sa libro na kukunin ko na 50. So sabi ko, that's bad. Yeah. Pero sabi ko, baka yung 50 kulangin. Kasi baka nga madami nga yung bata na attend. So sayang naman. Sabi ko, Hindi kasi, pagka nakapag-coordinate tayo sa kanila, may prospect silang yun, sige. bilang. So, bilang. may idea tayo kung ilan yung papakainin, ilan yung bibigyan natin. Basta ako, gusto kong pumunta sa isang Basta yung liblib na lugar na puro maraming bata. Maraming bata. Ang first spot na lang natin is yung liblib na lugar para makita, alam mo, Tapos maghanap tayo ng worship team. yeah, pwede tayo yung mga Christian ba yung mga pinag-anuhan mo? Oo. Yun! Pero dapat ngayon pa lang gawin natin yan. Bakit? Kasi since after Christmas yun, may mga plano. Yes, mga busy. Mga busy. Pero at least, ngayon, sige, ikaw na makipag-communicate. Ikaw ang bibigyan ko ng niyan, ng access. Kasi ikaw kung may access dyan, wala akong access. gusto ko yan. Ang bait ni Lord. Kasi sabi ko, kailangan mo humanap ng... Kasi alam mo, inaano ko, sabi ko, hindi ko rin kaya talaga. Oh my God! Sabi ko, hindi kasi iniisip ko, sabi ko, paano kaya ito gagawin? Mag-isa lang ako. Sabi ko, I need people na makikipag-communicate ng ganito. Yeah. Diba? Ito naman, which is totoo. Kailangan ko lang. Kasi naisip ko, sa lugar namin, hindi siya sobrang hirap na unlike sa mga ibang lugar na mas
kailangan talaga ng atensyon or tulong. At saka yung mga taong pag pinangaralan mo yan ng Word of God, makikita mo sa kanila yung unlike yung sa amin ba? Iba yun, ano naman yung mga bata mateki. Oo, nasa syudad eh. Oo. So, gusto ko talaga yung medyo malayo-layo sa sibilisasyon. O kahit malayo, walang problema. Basta, magawa ko lang yung plano ko. Masaya na ako na yung pag nakawa ko yun. Parang, okay na yung bakasyon ko. Okay na yung bakasyon. Oo. Ako rin. Basta na-fulfilled na yung mission natin. I'm okay with that. Yeah. Ang galing. Ang mahirapan. Okay, now, tingnan mo. Kasi ilalagay ko na to. Lagay mo na saan yan? Ilagay natin. Yun na nga guys, ang saya-saya ng puso ko ng mga oras na yan kasi hindi ko akalain na parehas kami ng plano ni Cristel at may plano kaming magkita pag uwi namin sa Pilipinas. Taga-Tacloban nga pala siya sa Pilipinas, sa Tacua is from Cavite, pero gagawin namin yung best namin para magkita kami at matuloy namin yung plano namin. Our plan is maybe we will go to foundation or a charity ng mga may Down syndrome or yung mga bata na special. So, yun yung isa sa mga plano namin. Tulungan nyo kami guys na makahanap ng foundation na pwede namin puntahan o bisitahin. Magpapakain kami sa kanila. So, ayun, ang saya-saya ng puso ko kasi ang bait ni Lord. Kasi sabi ko, hindi ko kayang gawin yun na ako lang mag-isa. So ngayon, alam ko na hindi ko siya gagawin na mag-isa kasi andyan na si Cristel na makakasama ko para sa ganong project na gusto ko. So, ang saya-saya lang ng puso ko. Talagang parang wish granted siya para sa akin. So, ayan, malapit na maluto yung ating crispy pata. Ito nga pala yung mga kaibigan ko. Nag-practice sila dahil kakanta sila sa Paskong Pinoy na event ng Philippine Embassy para sa mga Pilipino dito. So, ito nga pala yung atay. Nag-isa na ako ng sibuyas, bawang at nilagay ko na nga rin yung atay. At maya-maya lang nalagyan ko na siya ng tomato paste. At igigisa ko lang siya ng kaunti. At halo-haluin ko lang yan siya para maluto. Lagyan ko na rin siya ng paminta at ng asin. At ayan, konting halo-halo lang. Then maya-maya okay na yan. Luto na yan siya. At dito nilagay ko na rin yung patatas natin. Wala tayong carrots at bell pepper kasi yan lang yung meron kami. Pero okay na yan. Tingnan. Uy, Chris, ako tawag mo. Oh, nice. More pa, more. At eto nga, luto na yung ating atay niyan at nag-ready na sila ng plates at luto na rin yung ating crispy pata. Sobrang crispy na niya at siguradong pati yung loob niya is malambot na kasi ang taga natin niya pinakuluan kanina. So, ayan na. Thank you for this day. Thank you po sa araw na to. Binigyan niyo po kami ng magandang weather, ng magandang service today, Lord God, ng magandang worship sa iyo, Lord God. Yes. Thank you po. Thank you for keeping us safe, going into Krista's house, and ganun po sa pag-uwi namin, Lord Jesus. Thank you for this food. Thank you for the blessing, Lord Jesus. Thank you for the hand to prepare this food. And naman po magsabi po itong lakas para sa amin. Give some power to this food, Lord God, to give us strength, to heal our pains, or especially, Lord God, Kilaini. Nabigay po sa kanya ito ng healment and lakas, Lord Jesus. Para po makapag-work po siya ng maayos sa mga susunod pang araw. Lord Jesus, we pray for you also sa mga girls na wala dito. Yes. Nasasabi ka po sila and i-bless nyo rin po sila kung kumakain man po sila kung ano pong ginagawa nila ngayon. Thank you for the people around us, Lord Jesus. I-bless nyo po sila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ito. Sobrang crispy niya. Ay, nga. Ang ano niya? Ade? Ang harap. Uy, ang sarap. Panalo. Kasi pag dami ng toyo niyan, pag lasa ng ano yan. Ito lang tayo yung mga anak ko. Yung cream na niya. Gagayatin ko na to lahat para ano. Oy! Grabe. Lasa sa smoke. Kaya Kaya nga, kaya hindi man ginagawa namin sa bahay. Ay nako. hindi ko kaya yan. Yan, tapos na nga pala kami kumain at ayan, ate nyo Jonah naghuhugas. Dito lang yan naghuhugas. Thank you, Jonah. And after nyan,
umuwi na rin kami guys kasi nga anong oras na din, 9:40 na ng gabi. Thank you for watching!